Magluluto nga pala ako ng English dish ngayong gabi. Alam ko na namimiss na ito kainin ni babe. At simulan ko na sa pagisa ng bawang at nitong sibuyas. Pagkatapos ay hinalo-halo ko na lang hanggang sa maamoy ko na ang bango nitong bawang. Sunod ay nilagay ko na rin itong ground beef at nilagyan ko ng onion powder at saka garlic powder. Syempre, hindi mawawala ang pepper. Bali white pepper nga pala ang ginamit ko dito dahil wala kaming black. Tapos haluin at saka hayaang maluto hanggang sa maging ganito siya ka-brown. At naglagay na rin ako nitong Worcester sauce at saka nitong soy sauce. Pagkatapos ay hinalo ko na lang din para na mag-mix ang Worcester sauce at saka soy sauce dito sa ground beef na ginamit ko. Sunod ko na nga rin nilagay itong carrot at saka ang celery. Bawal kay babe ang beans kaya itong celery na lang ang ginamit ko pampalit sa beans. Hinalo ko lang mabuti para na mag-mix din ang Worcester sauce at saka soy sauce dito sa carrots at celery. Pagkatapos tinakpan and pinakuluan at ganito na nga ang itsura ng ating ground beef. Ngayon naman ay maglalagay na ako ng flour dito sa ating ground beef. Bale, kailangan ko nga pala maluto itong carrot kasi ayaw ni babe ng medyo matigas na carrot or half cook. So, kailangan kong lumambot itong carrot at saka itong celery. Pagkasunod nga pala ay naglagay na rin ako ng tomato paste. Sinunod ko na rin itong beef broth. Saka hinalo ng mabuti para mag-mix itong flour at saka ang tomato paste na nilagay ko. Bali, haluin ko lang to ng mabuti at pakuluan para lumambot ang carrots at saka ang celery. Habang nagpapaluto ako ng carrot, ito naman pala ang aking mashed potato. Meron naman ako ditong butter. Lulutuin ko naman na lang itong mashed potato habang nagpapalambot ako ng carrot. Gusto kasi ni Jan ang ganitong klaseng luto ng mashed potato. And then, sunod ko na rin na nilagay ang all-purpose cream. Tsaka hinalo ko na lang hanggang sa talagang mag-mix ang all-purpose cream at saka ang butter. Hindi na rin ako naglagay ng salt dito dahil ang butter na gamit ko ay salted. Dahil nag-mix na ang all-purpose cream tsaka butter, nilagay ko na rin itong mashed potato. Naaamoy ko na talaga ang bango ng butter. And then, minash or hinalo-halo ko na lang din dito ang mashed potato para na manuot ang all-purpose cream at saka ang butter. At para mas malinamnam, nilagyan ko na lang ng kaunting fresh milk. Saka hinalo ulit. Bali, kailangan lang nito ay matuyo ang milk dito sa mashed potato and then luto na ito. At syempre, kailangan natin pa konting cute. O diba, naamoy ko na kasi ang butter dyan, kaya masarap siyang amuyin. Sa taas pa lang naaamoy na, sabi ni Papa, ano daw ang niluluto ko, bakit ang bango? At ganito nga ang gusto ko sa mashed potato. Luto na rin ang ating ground beef. At ganito na nga ang ginawa ko sa ground beef at mashed potato. Ready na ito na i-bake. Bale, binake ko lang ito ng 30 minutes. Hintayin ko na lang hanggang sa matapos ang 30 minutes. At ito nga ang ating cottage pie. Ayan talagang kumukulo sa loob. Cottage pie nga pala ang tawag dito sa dish na niluto ko ngayong gabi. Alam ko kasi na magugustuhan ito ni babe at namimiss siya na ito. And then after 30 minutes, ito na ang ating cottage pie na kumukulo pa. Hayaan ko muna lumamig ng kaunti. Pagkatapos ng ilang minuto na pinalamig ko, ito na ang kanilang dinner. Bali sila lang pala ang kakain. Nabubusog talaga ako tuwing magluluto ako tapos titikim ako. Ay nako, ako talaga ang unang nabubusog. Kaya silang tatlo lang ang kakain. Pagkatapos ay bibigyan ko sila ng gamot. So ito na ang kanilang dinner. Kahit hindi na sila magkanin, okay lang kasi may mashed potato naman. Busog na sila dyan.